Hi guys! Welcome back to my vlog at Teresa Baliesto Vlogs. For today's video ay meron tayong iririband na buhok guys. Sobrang kulot. Ayan. Sobrang napaka-dry na nga ng dulo ng kanyang hair guys. Actually, kami yung nag-riband niya way back 2021 yata. Di ko alam kung kailan. Basta matagal na to guys. So yung dulo nga niya, oh, nakikita nyo rebanded pa at may kulay pa yan guys. So actually, si ma'am ay dito talaga nagpapariband. Bumalik ulit si madam after 3 years sa atin guys. At ito na nga yung tumubo sa kanyang hair. So, almost 3 years rin. At meron din tayong mga nire-reband na client. So, definitely, nagkulay muna tayo sa kanyang hair, guys, bago tayo mag-a-apply ng number 1. So, nagmix lang ako dito ng 10-0, tapos 12-6-6, and 6% oxidizing cream. So, kinulayan muna namin bago namin i-reband or bago natin siya lalagyan ng rebonding cream number 1. So, actually, minamassage natin para masaturate ng hair yung colorant na in-apply natin para maging pantay at walang patsi-patsi yung kanyang kulay. So, definitely, as in, grabe, katigas ng buhok ni madam talaga, guys. Sobrang dry na nga kasi eh. So, ayan, after 45 minutes, binalawan na natin at naglagay tayo ng number 1. Pero hindi ko na dito pinakita yung pag-apply ng number 1. So, Icon by Handle yung ginamit ko. Tapos, ayan, nag-start na kami magplansya dito sa kanyang lower part. So, nag-checking na rin ako, nag-finishing na rin ako dahil pinaplansya ko muna si Tita Gingy sa kanya dahil meron din akong nire-reband na dalawa. So, yung ginawa ko, finishing ko na lang at inulit ko ulit yung plinansya ni Tita Gingy para sure ball talaga na hindi bumalik yung buhok nyo. Kitang-kita nyo naman talaga yung buhok niya talaga guys. Sobrang kulot nga, sobrang dry na nga. Dahil si madam ay galing sa abroad, so sobrang mahal naman kasi sa abroad pag magpa-reband, diba? So sabi niya pag umuwi siya, babalik at babalik daw talaga siya dito sa atin. At kitang-kita nyo naman, sobrang shiny, sobrang lambot na. Alam nyo kasi guys, may mga techniques kasi dyan. Kapag yung buhok ni client ay sobrang kulot, tapos makakapal, tapos parang matitigas yung kanyang hair at magaspang. So, yung ginagawa ko, inuuna ko talaga yung kulay para mabilis na lang siya i-reband or depende kasi guys eh. Kung talagang saan mo gusto yung pag-reband, kung gusto mo reband muna or kulay. Pero for me, mas mabilis sa akin yung una yung kulay tapos i-reband. Kapag naman yung hair ni client ay kulot at makapal. Pero depende naman talaga yan guys. Case to case basis tayo dyan kasi may mga times talaga guys na may kulay na, may previous color. Inuuna ko minsan yung reband, tapos color, tapos minsan color, tapos reband. Depende kasi sa types ng hair eh. Iba-iba kasi yung types ng hair ni client. So, ayan, impis na impis ako dyan pag nag-apaplansya ako, manipis na manipis para sure talaga na hindi babalik. Pero sometimes talaga, kahit anong impis, kahit anong plansya mo, basta hilaw talaga yung gamot guys, ng pagbabad ng gamot, kahit hagurin mo pa yan ng pabalik-balik, hagurin mo pa ng sobrang manipis na parang tin paper yung pagplansya mo, once na yung gamot na number 1 ay hilaw or hindi naluto talaga, pag banlaw talaga yan ng number 2 or neutralizer cream, dun mo malalaman kung nag-back job talaga. So, minsan, di ba nakakalungkot isipin na kapag yung nire-reband mo na grabe yung effort mo, grabe yung struggles mo, grabe yung pagtitiis mo para maging maayos yung pagre-reband mo, tapos at the end pala, hilaw pala yung gamot na pagbabad mo. So, sayang talaga yung effort mo guys dahil nga hilaw yung pagbabad mo. So, useless pa rin guys. So, siguraduhin talaga natin na luto yung number 1 pag nagre-reband tayo. So, kailangan maluto siya. Alam naman natin yan guys kapag lutong-luto na eh. So, pag inuunat mo siya, nagra-rubberize na siya. Naku, sobrang hirap talaga mag-reband, guys. Dapat talaga, as in, yung pagre-reband ay nasa isip at nasa puso mo talaga. Kasi, kapag hindi maganda talaga yung resulta, nakakalungkot talaga yan, guys. So, yan na nga, natapos na natin. 3 hours natin plinansya yan, guys. Sobrang tagal, diba? So, sabi ko nga, kayo na nagre-reband, magsisingil kayo ng 500 pesos.
Naku, luging-lugi kayo guys. Sa hirap pa lang, sa pagod, sa pawis nyo. Sobrang hirap mag-ribbon. Hindi ganun kadali yung mag-ribbon. Kaya kayo, wag na wag kayong sisingil ng 500 pesos. Yan, sinasabi ko sa inyo, wag kayong sisingil ng 500. Naku, lugi kayo sa katawan nyo pa lang. So, ayan na nga. Ayan, in-apply na natin ng neutralizer cream number 2. So, ito yung tinatawag na neutralizer cream. So, kailangan maglagay kayo ng neutralizer cream para ma-lock in yung mga bonds ng hair na break na ng bonds. So, kailangan maglagay talaga. Then, after 20 minutes or 25 minutes, nagbanlaw na tayo at ayan, ito na yung naging resulta niya while nabanlawan na natin. So, sobrang shiny na niya guys, no? So, look at that. Tapos, iba Brazilian na lang natin siya guys. Then, ayan. Dito natin makikita yung result after wash ng number 2. So, kinakabahan kami dito guys kasi pakiramdam ko meron talagang wavy or meron talagang tawag dito, meron talagang umumbok sa kanyang hair. So, nakikita ko dyan parang may umumbok. Pero dito naman sa kanyang right side, so kitang-kita yung pagbabago or changes ng kanyang buhok. As in, malayong-malayo na sa kanyang hair kanina, in fairness. So, ayan na po yung nakikita na nga po natin yung pinaka-outcome ng kanyang hair. So, ito na yung pinaka-last after Brazilian na po yan, guys. So, sobrang hirap mag-ribbon ng mga kulot, guys. So, yung single namin dyan, guys, ay 3,000. Ribbon, tapos color, tapos may Brazilian. So, anyway, guys, thank you for watching. Bye-bye!